We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Antas ng tubig sa mga dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba. Nakatutok live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Chris, unti-unti na ngang bumababa ang antas ng tubig sa ilang dam sa bahagi ng North at Central Luzon. Bunsod nga yan ng El Nino phenomenon. Magat Dam ang pangunahing pinagkukuhanan ng irigasyon sa malaking bahagi ng Isabela, Cagayan, Quirino at Ifugao. Isa rin itong hydroelectric plant na kayang mag-generate ng 540 megawatts ng kuryente. Mula nang patakbuhin noong 1982, malaking bahagi ang hatid nito sa mga magsasaka. Pero dahil sa El Nino, ramdam na raw ng mga magsasaka ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng dam. Gaya ng magsasakang si Maricel sa Barangay Burgos, Ramon, Isabela, na bumaba raw ang produksyon ng palay dahil kapos sa patubig. Lalo na po pagka magbubuntis na yung palay, kailangan po talaga yung naka-steady po yung tubig niya. Pero pagka minsan, marami talaga may kailangan ng tubig, kaya nag-uunahan po sa patubig. Sa ngayon, nasa 180 meters above sea level ang antas ng tubig sa Magat Dam ayon sa NIA. Bagamat mababa ito sa kanilang rule curve, ay sapat pa naman daw ito upang matugunan ang pangangailangan sa patubig hanggang March 20. Aabot sa mahigit 90,000 na ektaryang palayan ang target na mapatubigan ng NIA Maris hanggang sa Marso. So hanggang March 20 po yung cut-off natin, talagang yun din ang panahon din natin from March 21 hanggang May 7 para isaayos yung mga pasilidad natin, yung mga canals natin, implement natin yung mga projects natin na naka-allocate ngayon. Samantala, muling bumaba ang antas ng tubig ng ilang dam sa Luzon ngayong araw. Kabilang dito ang Angat Dam sa Bulacan, ang Buklao Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, kabilang ang Magat Dam sa Isabela. Bahagya naman na tumaas ang Ipo Dam sa Bulacan at Binga Dam sa Benguet. Chris, ayon sa NIA, patuloy ang pagsasagawa ng retrofitting sa bahagi ng spillway gate at bridge ng Magat Dam upang mas mapalawig o mas mapalawak pa ang sakahan na mapapatubigan sa bahagi ng Isabela at ilang karatig probinsya. Target naman na matapos ito sa buwan ng Agosto. Samantala, ayon sa Pag-asa, ang buwan ng Marso ang inaasahang summer season at wala pa namang banta ng La Nina hanggang sa buwan ng Hulyo. At yan muna ang latest, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nailigtas ang isang mangingisda matapos tumaob ang bangka nito sa dagat ng Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang aktwal na video matapos tumaob ang bangka ng mangingisdang si Marvin Basco habang nasa laot sa Pasukin, Ilocos Norte. Nasa layo raw siyang 12 nautical miles kasama ang mga kapwa mangingisda. Nang tumaob ang kanyang bangka dahil sa hampas ng malalaking alon at malakas na hangin. Kakapanghinayang. Agad siyang na-rescue ng mga kasamahan ding mangingisda pero inabot ng mahigit 1 oras bago maisalba ang makina at ilang gamit sa bangka. Noong pangalawang burak na, wala na. Hindi na kinaya ng bangka. Naputol yung pasaplak niya, yung balancer po, ma'am. Tapos tumaob. Hindi naman daw nagkulang ng paalala ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pasukin, lalo't may nakataas na gale warning. Pinagbabawal talaga, lalo na yung mga maliliit na bangka. Hindi ko alam kung bakit, yun nga, pumalaot pa rin sila. Meron naman tayong advisory sa mga coastal barangays natin. Dagdag pa ng MDRRMO, sa mga ganitong panahon, karaniwang nararanasang maalong karagatan at malakas na hangin sa laot dahil sa amihan. Kaya panawagan nila sa mga mangingisda na sumunod sa advisory.
nang maiwasan ang ganitong insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang ng isang rider matapos masagi ang signage sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur. Pauwi na raw sana ang rider na ito nang masagi nito ang signage sa gilid ng National Highway sa Barangay Bulag East, Bantay, Ilocos Sur. Kita sa CCTV ang pagsemplang nito at pagdausdos sa kalsada. Nagtamo ng sugat ang rider na agad dinala sa ospital. Ayon sa otoridad, posibleng hindi nito napansin ang road signage. Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa Bacolod City. Nakatutok si Adrian Priatos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Binulabog ng sunod-sunod na putok ng barel ang mga residente ng Purok Lampirong sa Barangay 2, Bacolod City, Martes ng gabi. Ilang minuto pa lang lumipas, natagpuan na lang na duguan ang biktimang si Aljun Peñarroyo, 28 anyos. May inaayos ito ng motorsiklo sa isang motor shop sa lugar nang lapitan umano ng hindi pa nakikilalang sospek at pinagbabaril sa ulo at dibdib. Naisugod pa ito sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Pasoram na isa-isa, pak-pak. Do triangulo. Oo. Amro na batian namon? Oh, abid nyo wala lang? Why? Pagkuha namon may nagsakit niya si Antoy ko nang itiro. Tingala kami gani kaya masalali ka diyo, tamo. Ayon sa pulisya, posibleng selos o love triangle at may koneksyon sa iligal na droga ang motibo sa insidente. Ang babae na agakadto na da, agasuyop man iga score man. Guro close sila, may nobyo. Kaya may ginakadtoan na da sila nga do drug den. Ang pinagtatrabahuan naman ng biktima ng motor shop, matagal na rin daw na minomonitor ng pulisya. Sugatan naman ang kanang kita ng isang lalaki matapos barilin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, pasado alas 11 Martes ng umaga. Kinilalang biktima na si Patrick Minerva, 27 anyos. Ang suspect ay kinilalang si Jess Anthony Daya. Ayon sa pulisya, maraming beses pinaputukan ng suspect nang dala nitong baril, ngunit maswerteng isang beses lang ito tumama sa kita ng biktima. Agad na tumakas ang suspect at dinala naman sa ospital ang biktima. Sa pagkakaroon, sir, giatuan man po sa atong investigator o katong nga insidente, gidala sa dito diretso sa ospital. Okay naman karon, sir, okay naman po ang iyang kahimtang. Ato na lang gipaabot po ang makagawas po siya. Selos ang tinitinang anggulo ng otoridad matapos sa pag-alamang kinakasama ng biktima ang dating nobya ng suspect at nagkasagutan pa ang dalawa sa telepono. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Priatos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 8 alagang kambing na natagpo ang patay sa Barili, Cebu. Hinihinalang inatake ng mga galang aso. Ang detalye sa ulat ni Mark Reggie Abella ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ayon sa may-ari ng kambing nung nakaraang Martes, nang matagpuan niyang patay ang mga alaga sa bulubundukin ng barangay sa Mantalongon, Cebu. Hinala ng may-ari na si Dolores sa panuwagan, inatake ang mga ito ng mga galang aso, base na rin sa mga kagat na nakita sa mga katawan nito. May nakakita na inatake ng mga aso ang 2 sa 8 niyang kambing. Nanawagan ang may-ari ng ayuda mula sa lokal na pamalaan. Tinatayang nasa 15,000 to 20,000 pesos ang nawala sa kanya bunsod ng insidente. 7 aso sa Ronda, Cebu patay matapos umunong lasunin. Nangyari ang insidente sa Sitio Purok, Sinenguelas, Barangay Bebe sa bayan ng Ronda, Cebu noong Linggo ng gabi. Ayon kay Janet Bihag, isa sa may-ari ng pinatay na aso, na bagong insidente, may isang lalaki na nakasakay ng motorsiklo ang tumawag sa mga aso. Pinakain niya ang mga ito ng buto ng karne. At pagkalipas lang ng 10 minutos, nagsimula na mangisay ang mga aso. Nakita rin nilang bumula ang bibig ng mga ito. Tukoy na nila ang responsable, subalit na pagdesisyonan ng may-ari na hindi na magsasampa ng kaso laban sa kanilang kapitbahay. Mga namuhay og iro, dili na ito kupiyansaan, bisan man sa kasunod sa itong mga nagsilingan na pinadautan na itong intensyon at patyo na itong mga hayupan. Ayon sa Ronda Police Station, hindi pa nakaabot sa kanilang opisina ang insidente. Subalit handa silang makipagtulungan sa mga may-ari ng aso kung magsasampa sila ng reklamo laban sa suspect. Mas maayo nga mo report sila sir para di na mausab aton
pusyon bitaw nato or either kung di man sila mo reklamo mapatawag nato ang kuan at least dili na mausab ang panghitabo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Mark Regiabella, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 15 bangka nagpabilisan sa kauna-unahang Fiesta Regatta 2024 sa Talisay, Batangas. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Malakas na hangin, kalmadong lawa ng Taal ang kinailangan sa pabilisan ng pagmamaniobra ng mahigit 15 bangka para sa regata o boat race ngayong taon sa Talisay, Batangas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na idinaos ang regata na sabay sa pagdiriwang ng kapistahan sa bayan. I expect that it will now be a continuing thing. We have regular racing and events every month. But this one is the first Talisay Fiesta Regatta and I expect that next year it'll be the same thing. Hindi madali para sa mga skipper o silang mga naglalayag na salubungin ang lakas ng hangin. Ilang beses na pababagsakin, tamang diskarte at pagbalanse ang kailangang gawin. Hindi yan inurungan ni Joy na sa kabila ng kapansanan, kumasa siya sa hamon. Nacho-challenge ako kapag mag-isa ako dahil lalot ang bangka ko yung lalong akala mo tutumba na pero dire-diretso pa rin yung takbo na mas gusto ko thrill. Layo nito na mapanumbalik sa bayan ang tradisyonal na paglalayag na hindi gumagamit ang makina sa bangka. Magkaroon ng skills ang bawat mamamangkang taga-Talisay na in case of emergency at walang magamit ng motor ay kaya pa rin maglayag, kaya pa rin mag-transport ng tao. Bago ang regata, nagkaroon din ng remote-controlled boat racing sa lawa. Paraan daw ito para maisulong panglalo ang responsible tourism sa bayan sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng aktibidad. Bahagi ang lahat ng ito ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Talisay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sapat na supply ng baboy sa Pangasinan tiniyak ng OPVED sa kabila ng pagtaas ng kaso ng ASF sa ibang probinsya. May live report si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, kasabay ng pinahigpit na hakbang ng mga lokal na pamahalaan kontra African Swine Fever o ASF, may ilang mga lugar pa rin sa bansa ang nakapagtatala ng mga kaso nito. Tiniyak ng Provincial Veterinary Office ng Pangasinan na sapat ang supply ng baboy sa lalawigan dahil ito sa mataas na produksyon ng baboy sa mga piggery farms sa probinsya. Habang mahigpit naman ang border control checkpoint sa mga baboy na galing sa ibang probinsya, lalo na sa mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Tuloy-tuloy rin ang repopulation ng baboy ng Provincial Veterinary Office para mapalakas ang hog industry sa lalawigan. We have no active and confirmed case of ASF as of this date because we have strictly implementing the executive order. Sa pagdating ng supply, ma'am, so far so good naman. Sa probinsya ng Camarines Sur, sa 3 taon na pagtitinda ng karne ni Mary Ann ng Barangay Marupit sa bayan ng Kamaligan, inaasahan na raw nito ang pagtumal ng bentahan tuwing sasapit ang panahon ng Kwaresma. Nabukas kami ma'am, mga 4 a.m. Tapos pag-araw ka ni ma'am, mga inaabot nga ng banggi. Ang 69 anyos nga na si Nanay Rosalia, sa tindahan na ng isda agad pumupunta. As Wednesday, bawal na ang karne. Ngunyan, nasira mo na po. Dahil man, sa lang, gulay, halo-halo. Nasa 160 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ngayon ng mga isda na ibinebenta ni Emil. Ayon sa kanya, kapag ganitong panahon, mas marami talaga ang kanilang customer. Minsan nagmamaling-aling ang sira, minsan nabarato man. Dahil magkapara-pareho ang presyo kaya ang sira. Dito sa People's Mart sa Liboto, Naga City, Chris, naglalaro sa 320 hanggang 330 pesos ang kada kilo ng karneng baboy. At kahit nga mas marami na ang bumibili ngayon ng isda, kasabay ng pagsisimula ng Kwaresma, wala pa rin nakikitang pagbabago sa presyo nito na nasa 160 hanggang 200 to 500 pesos kada kilo. Depende yan sa klase ng isda. Chris?
Maraming salamat Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nasa 15 ektaryang kagubatan sa bayan ng Aninii sa Antique ang nasunog. Pahirapan ang pag-apula sa sunog na umabot sa mahigit 10 oras. Umabot sa 15 ektarya na bahagi ng kagubatan at 3 upland barangay sa Aninii, Antique ang tinupok ng apoy alas 7 Lunes ng gabi. Nagtagal na mahigit sa 10 oras ang forest fire bago idineklarang fire out ng Aninii Fire Station. Sa investigasyon ng Aninii BFP sa barangay Lisub B, nagsimula ang apoy hanggang sa kumalat sa katabing barangay na Lisub A at Bayo Pequeño. Karamihan sa nasunog ay mga tuyong dahon, puno at bamboo grasses na itinuturong dahilan ng mabilis sa pagkalat ng apoy. Aminado ang BFP na nahirapan sila na maapula ang apoy dahil malayo sa highway ang pinangyarihan ng sunog. Nagpapatuloy pa investigasyon, ngunit isa sa tinitingnang dahilan ng forest fire ay ang sobrang init ng panahon. Kahit na naapula na ang apoy, inabisuhan pa rin ng BFP ang mga residente sa mga nasabing barangay na maging alerto. May uso pang namamataan sa lugar pero ayon sa BFP wala pang posibilidad na ito'y kumalat. Ang bamboo grass amo yang nakatugro sang dako nga flames kagabi. Try natin ang fire safety, maghalingid ka natin hindi lang po nga sa anak ang bomber. Patay ang 37 anyos na lalaki nang sumalpok sa boom truck ang minamanehong tricycle nito sa Santo Tomas City, Batangas. Nakaalerto si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 37 anyos na lalaki matapos bumangga sa kasalubong na boom truck ang minamaneho nitong tricycle alas 6 ng umaga noong Martes sa bypass road na sakop ng Barangay Santa Cruz, Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing ang boom truck sa San Pablo, Laguna at patungo sanang Lipa City habang papunta naman ng San Pablo ang tricycle nang mangyari ang aksidente. Ito pong tricycle ay pumasok sa linya nitong boom truck. Kaya po ito ay nagkabanggaan itong dalawang sasakyan. Yun po naman ay intersection and malaki po yung kalsada na yun. Nagkataon lang siguro po ay nagkaroon sila ng miscalculation sa kanilang pag-drive. Nagtamo ng matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Nadala pa raw sa paggamutan ng driver ng tricycle sa Lipa City, ngunit kalaunay nasawi rin. Sugatan naman ang kasama nitong security na nakasakay sa kanyang likuran. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver ng truck at kaanak ng nasawi. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima, gayon din ang iba pang sangkot sa aksidente. Pakaliwa na sana patungo sa Barangay Hall ng Barangay Calicanto, San Juan, Batangas ang ambulansyang ito nang masalpok ng isang rider pasado alas 8 ng umaga noong Martes. Sugatan ang rider na hindi na raw nagpadala pa sa ospital ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang patakbo ng rider kaya bumangga ito sa ambulansya. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang magkabilang panig at hindi na nagsampa pa ng reklamo ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang rider at ang driver ng ambulansya. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na at bahagyang nasunog ang ilang bahagi ng katawan ng 85 anyos na lalaki nang madatnan sa likod ng kanyang bahay sa barangay Taliba, San Luis, Batangas. Ayon sa Bureau of Fire San Luis, pasado alas 2 ng hapon nitong Martes, nang respondahan nila ang isang grass fire sa nasabing lugar. Tinatayang nasa 500 meters ang lawak ng sunog na karamihan ay mga kawayan ang nakatanim. Bago ito, nakita raw ng ilang residente na naglilinis sa lugar ang biktima. Posible raw na nasuffocate ito sa usok. Inaalam pa ng BFP kung saan posibleng nagbula ang apoy. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Ilang namatay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, inilibing na. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak ng ihatid sa huling hantungan ang mga labi ng 17 anyos na si Chad Lauren Pitugo na isa sa mga biktima ng pagguho ng bahagi ng bundok sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong February 6 ng gabi.
Nag-charge lang daw ng kanyang cellphone si Chad sa kapilya ng barangay Masara nang mangyari ang pagguho. Sakit mo nga doon. Magkasabay naman na inilibing din sa Mawab Public Cemetery ang 9 kataong namatay din sa pagguho. Kung ang iba ay inilibing na, ang 20 anyos na anak ni Nadia na si John Rendel Serra. 1 linggo pa matapos ang pagguho, nahukay ang kanyang bangkay. Ang iyang pantalon, nga kanuna niya ginasuot. Mo'y ako nailhan ang Martes ng hapon nang magtakbuhan pababa ang mga rescuers sa Ground Zero matapos gumalaw ang bahagi ng bundok na una nang gumuho. Nagbigay na ng abiso ang Mines and Geosciences Bureau na posibleng may bahagi pa ng bundok na bumigay dahil sa paggalaw ng lupa. We have rock mechanics na nakatutok doon. So again, every hour may kumukuha po ng photo shots, drone shots doon sa face ng landslide. Samantala, sinimula ng linisan upang maihanda ang 2 lugar sa Barangay Elizalde, Maco na gagawing relocation sites ng mga apektadong residente. Maliban sa Barangay Masara, ililipat din sa relocation sites ang mga residente ng katabing Barangay Mainit. Sa Quasay Parish, that's almost 1 hectare. Parang Ted City kasi nga temporary. Kahapon naman na Valentine's Day, may ilang miyembro ng MDRMO Maco ang namahagi ng mga bulaklak at lobo sa kanilang mga kasamahan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Orgil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Personal na ipinasakamay sa Community Environment and Natural Resources Office sa Lawag City ang isang kwago na nakita sa Bana, Ilocos Norte. Hindi makalipad ang kwago at tinatayang nasa 1 linggo pa lamang o obserbahan at aalagaan muna ng senro ang kwago at saka pakakawalan. Sa Glan, Sarangani naman, isang lalaking dugong ang natagpuang patay sa tabing dagat ng Barangay Tango. Tinatayang nasa 60 kilos ang timbang at 137 centimeters ang haba ng dugong. Sa necropsy, napag-alamang nakakain ang dugong ng hibla ng fishnet. Kasalukuyang nasa Conservation Center ng DNR Region 12 ang mga labi ng dugong. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang 70 anyos na byuda sa Davao City ang nakuhana ng halos 70,000 pesos ng kanyang kachat. Ang detalye sa report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sir na, I miss you. Sir na, I'm dying for you. Ganyan na raw kasabik kay Lola Annalyn, di niya tunay na pangalan, ang kachat simula lang nitong Disyembre. 2 dekada na siyang byuda at nung unay di raw naniniwala. Pero sadyang makulit at malambing raw ang kachat na nagpakilalang US citizen. Medyo nalipay po ko kay ingon man siya nga, I'm going to the Philippines to marry you. He is going to help me going to America. Okay. My sisters are already there in America. Pero sa kanya pa nang hiram ng pamasahe ang sospek papuntang Pilipinas. Sabay pangakong babayaran ito ng triple. Pautay-utay na nagpadala si Lola ng halagang umabot sa 68,000 pesos. Hiningan pa siya ng dagdag na 30,000 pesos. Pero napansin ng apo ng biktima na sa Pilipinas ang address na pinapadalhan ni Lola. So akong gichat, akong barkada na tattoo artist na kaila baka ni ko ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw tong kauban sa ato. So ako di man agent. So dito na ko nabawa na di siya agent. Kaya nitong Lunes, nagsampa ng reklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang Maglola. Na-scam si Lola ayon sa pulisya. Pag once po yung inyo pong kachat ay nag-demand na po ng pera at gumawa na po ng mga kung ano-anong dahilan. Hindi lang po yan pera, meron po mga gamit na pinangako sa iyo na ipadadala sa iyo. Yung iba po dyan is nagpapanggap lang na foreigner. Tapos pag nag-required kayo o nag-request na magpadala kayo ng pera, gagamit ito ng ibang tao. So mag-isip-isip na po tayo. Iniimbestigahan na raw ang reklamo para mapanagot ang suspect para sa posibleng paglabag
sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang alagang baka sa Pangasinan nakitaan ng sintomas ng heat stroke ayon sa ilang cattle raisers. Tutukan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakapastol sa bukid ang alagang baka ni Mang Dong sa Mangaldan, Pangasinan sa gitna ito ng nararanasang El Nino. Napansin daw niyang madalas sa pagkakasakit ng alagang baka dahil sa mainit na panahon. Minsan may sipon, nasisipon. Sipon na dahil kung sa gabi o sa umaga medyo malamig-lamig. Tapos mainit. Yun. Talagang madaling natatamaan yun sa sakit. Sa monitoring ng Provincial Veterinary Office, nakitaan ng sintomas ng heat stroke ang ilang alagang baka sa probinsya. Kabilang dito ang paglalaway at panghihina. Inasahan na raw ng OPVET ang pagtama ng heat stroke sa mga alagang hayop dahil sa nararanasang El Nino. Siyempre, pag mait ang panahon, ang kalaban po natin yan sa extreme heat, sir, ay yung heat stroke. Pwede nating sabihan o inform ang ating mga racers o kababayan natin may alaga na maging maingat po ngayon. Pero batay sa monitoring ng Department of Agriculture Region 1, nananatiling matatag ang supply ng livestock sa rehiyon. Patuloy ang monitoring ng OPVET sa mga alagang baka. Dapat well-monitor yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Nasa 380 pesos per kilo ang presyo ng karne ng baka sa mga pamilihan sa Pangasinan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan sa mga susunod na araw dahil ayon sa Pag-asa, walang low pressure area o bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. Easterlies ang maghahatid ng mga maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas. Pinag-iingat ang mga residente dyan sa posibleng flash flood at landslide. Sa bahaging norte naman, amihan ang magdadala ng bahagya hanggang sa isolated light rains sa Ilocos regions, kasama na ang Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan at thunderstorms dahil pa rin yan sa easterlies. Sa ngayon, hindi pa kalakasan ang amihan kaya walang nakataas na gale warning o babala sa matataas na alon. Samantala, atraksyon ngayon ang rock formation na may hugis ng imahe ni Jesus sa isang baybayin sa Virac, Catanduanes. Tunghayan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Stress-free na lugar ba ang hanap mo? Tara at ating pasyalan ang Tampad Beach sa Barangay Talisay sa bayan ng Virac, Catanduanes. Maliban sa malinis at malawak na lugar, agaw atensyon din dito ang rock formation kung saan makikita ang tila imahe na mukha ni Jesus. Kaya ang mga turista hindi nagdalawang isip na balik-balikan ang naturang lugar. Yung lugar po for me is super peaceful po. Pwede ka pong pumunta every time you're stressed out or depressed or kung gusto mo makapag-isip-isip. I consider this a break from the city and it is very recommendable for those who are really looking for a nature trip. Nagsisilbi din ang lugar bilang nesting area ng mga hawksbill at green sea turtle. Dahil buwan ng Pebrero, nagsisimula na mangitlog ang mga pawikan. Kaya panawagan ang mga otoridad sa mga bisita na hanggang alas 5:30 lang ng hapon pwedeng manatili sa lugar para bigyan oras ang mga pawikan. Nagpaalala naman ang mga otoridad na panatilihin ang kalinisan sa lugar. Pag taglamig, wala pa yan. Parang meeting season pa nila. Pagkadating na ng katag-initan, yan na yon ang time na nire-ready na namin ang area na dapat walang basura. Umaasa rin ang LGU na magiging responsable ang mga turista para maprotektahan at hindi masira ang lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga riyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.